So yan nga mga kagulay, meron lang po ako share sa inyo about po dito sa charger ng mga sprayer, so rechargeable ito. So makikita nyo nakasaksak po ito yung isang sprayer. So makikita nyo sa kanyang bolts na medyo lobat na lobat siya. So ito po yung mga ginagamit po kasi sa pagitan ng talong. At minsan dahil maghapon ng dito sa kubo, hindi na po na-charge sa may bahay o sa kuryente. So bali ang ginawa ko na lang, naglagay na lang po ako ng controller dito at meron pong panel. So ito po yung panel na to na nasa bubong, ayan po yung libre ng electric pan na solar. So bali mga kagulay, yung nakaharvest naman yung kuryente ay nasa 9 volts. So bali malit lang naman yung ating battery na ating mga sprayer, kaya okay na rin po yun. Habang tayo po ay may ginagawang iba, nag-charge na po ating mga sprayer kung nagamit na po natin. So minsan kasi pag nagamit na natin tapos nandito tayo sa gitnang bukid, hinihintay pa natin malobat siya ng gusto bago natin iuwi. Masakit nga, doon mga gulay, nabibitin tayo sa pag-spray. Minsan natsatsambahan natin na nalolobat bigla kahit na nakakailang karga pa lang tayo dahil nagamit na nga siya nung una. So katulad nga ngayon mga gulay, huminto akong mag-spray dahil ako po ay uuwi pa sa baryo namin o sa may bahay. Hindi ko na po siya iuwi. So habang dito po sa may bukid, i-charge na muna dito sa solar panel. So habang andun po sa may bahay, naka-charge pa po itong ating sprayer, kaya magagamit pa natin na mas matagal bago natin siya iuwi sa hapon. So habang andito po sa may kubo, meron pong controller na pwedeng gawing charger. At kita nyo nga na ito, nagamit na po ito sa pagitan ng talungan, kaya lobat na lobat. So hugutin natin. Ayan. So makikita nyo, ito po yung na-harvest na voltahe galing po ng panel yan. So ngayon kakabit natin dito sa isang sprayer. So ito kasi medyo maganda pa i-charge to dahil nakailang karga pa lang ako. Pero kung uuwi ako, para hindi po ako mabitin sa pag-i-spray, charge ko na muna sa solar para sa ganun ay humaba pa yung life ng ating battery sa pag-i-spray at di tayo mabitin. So makikita nyo, ilang bar pa yung ating sprayer. Ito dahil kahuhugot ko lang at kinabit ko nga itong lobat na sprayer. Ayan, so ang voltage pa ng ating sprayer ay 12.5. So yan po ang kagandahan kapag kami ganito kayo sa bukid, para nagagamit po ating sprayer ng mas matagal. So ngayon hugutin natin. Makikita nyo, bababa po yung voltage niyan. So sa mga gusto nga pala magkaroon ng setup na ganito, kailangan lang po talaga meron pong polarity to dahil bawal po itong magkabaligtad. Ayan, so kailangan lalo na po dito sa jack, ito po yung lumang charger ng sprayer, dapat po tumugma yung positive at negative, lalo na po sa pagkakabit ng mga panel. So dito naman sa controller meron naman pong sign, pero dito po sa wire niya hindi po dapat magkabaligtad para po hindi po magkaroon ng problema. At isa pa dito mga kagulay, kahit iwan natin dito maghapon, ay meron po siyang controller na kusang magkakat pagka full charge na yung ating battery. So ito po yung kanyang full charge, 13.7, at pagka napuno na po yung battery ay hindi na po makakarga yung ating panel, kaya hindi po ma-overcharge yung ating battery sa ating mga sprayer.